Hey class, so welcome to lesson 6 ng ating basic math crash course. And for this lesson, ang pag-uusapan natin is the fundamentals and operations of decimals. Actually, isa ito sa mga hindi ko type na topic pagdating sa elementary math. Wala lang. Nakakatamad lang mag-divide kasi ng decimal. And kaya siguro nafe-feel ko rin minsan yung frustration ng ilang students kapag ang mga tanong is about division of decimals. But okay, medyo okay. Personally, ayaw ko lang ng topic pero ayan, it's good na balikan lang natin yung fundamentals para alam nyo kung paano pa rin solve. Okay? So hindi dahil ayaw nyo ng topic, hindi nyo na siya iintindihan and hindi nyo na siya aralin. Because this is also a very important topic kung tutusin dahil fundamental ito pagdating sa concept ng mga percentage, ng discount, ng interest. Okay? Kasi di ba may mga decimals doon. And actually, after this topic, mapag-aaralan din natin yung paano kino-convert from fraction to decimal to percent and vice versa. Paikot-ikot lang naman yan. Okay? So let's now jump to our main topic for this video, which is the fundamentals and operations of decimals. So, quick discussion lang in terms of the basic talk points pagdating dito sa decimals. So, magbigay tayo ng let's say 2.453. Very okay, simple example. Paano natin iniintindi yung isang decimal number. Okay? So, definitely number 1, makikita mo yung decimal point. Okay? So, by the way, kapag meron kang mga whole number with the likes of, let's say, 31 o kaya 24, ganyan. Kapag wala kayong nakikitang decimal point, automatic yung decimal point kasi no, nandito lang sa kanan. May invisible dyan. And hindi na natin siya isinusulat. Kaya hindi nyo na nakikita sa mga books. Pero kapag decimal talaga siya na merong numbers dun sa right side ng decimal point, yan. Ito yung mga typical na nakikita natin. And why I'm discussing this one is para lang maintindihan natin. So, itong number sa left side ng decimal point, ito yung pinaka-whole number mo. Okay? And then, pagdating dito sa right side, lahat ng mga values dyan, okay? So, i-identify lang natin yung place value. Okay? I think ito, place value is a very simple topic, di ba, pagdating sa elementary math. Pero good to understand pagdating sa decimals. So, yung sa normal kasi, di ba, halimbawa yan, 31. Anong place value nito? This is ones, di ba? Tapos tens, tama? Tapos hundreds and so on and so forth. Okay? Pagdating naman dito sa decimal, tandaan nyo na itong nauna dito, anong tawag dito? Yan naman ang magiging tenths. Okay? And then, yung 5 dito is hundreds. Okay? Tatandaan nyo lang yung pagkakasunod-sunod. And then, this is thousands. Okay? Bakit nagmamatter yan? Kasi isa yan sa mga cue para maintindihan nyo kung paano tayo mag-simplify mamaya ng decimal papuntang fraction. And also percent na rin. So, basta tandaan nyo lagi, yung unang number or unang digit pagkatapos ng decimal point, ang place value nun is tenths, hundreds, thousands. Nag-a-add na kayo ng THS. Okay? So, tapos, halimbawa, meron pang 4 dito. So, anong kasunod nun? 10,000s. Okay? So, anong silbi nun? Anong silbi nun? So, punta ako sa simpleng, sabihin ko ng 0.4. Kung 0.4 yan, ang place value ng 4 dyan is tenths. Okay? Later on kasi, yung 0.4 na yan, pag ginawa mo yung fraction, ang mangyayari, kinukuha mo tong number na to, tapos i-divide ko lang siya sa 10. Okay? So, yun pala, tandaan ko, tenths yung place value niya, i-divide ko siya sa 10. Pero kung halimbawa naman, 0.41 yan, paano mo gagawing fraction yan? Kukunin mo yung 41, tapos i-divide ko dun sa pinakahuling place value. So, sa case na to, hundreds. So, i-divide ko naman siya sa 100. Okay? So, magkakaroon tayo more of example nito later on. Yan sa isa pang succeeding topic. Pero, dito pa lang sa fundamentals, yan, sinasabi ko na siya sa inyo para at least may idea na kayo. Okay? So, halimbawa, yung 2.4. Okay, normal, ganyan natin siya binabasa. Pero ano yung proper way to read it is 2,
Tapos yung decimal point, babasahin mo yan as end. Okay? Tapos, babanggitin mo yung number sa kanan, o yung digit sa kanan, and then dudugtungan mo kung ano yung pinaka place value ng huling digit. Okay? So, sa case na to, tenths yan, di ba? So, 2 and 4 tenths. Ganun siya babasahin. Kung meron ko naman 2.45, di ba? Ang basa mo naman dyan is 2 and 45 hundredths. Kasi ang pinaka, kumbaga yung pinaka huling number sa kanan ng decimal point, yun yung idudugtong mo na word, di ba? Since alam natin na hundredths yung place value niyan, kaya 2 and 45 hundredths. Okay? Next, halimbawa kung 2.453. 2.453 thousandths. Okay? Kasi nga, di ba? Tenths, hundredths, thousandths. Okay? And then, halimbawa, 2.4534. Paano natin babasahin? 2,400, 2 and 4,534. Paano basa niyan? 10 thousandths. Okay? So, ganun yung pagbabasa. So, it's nice to know. It's good to know. But at least, yan, alam niyo yung fundamentals ng pagbabasa and ano ba yung mga place value pagdating sa decimals numbers. Okay? So, now, punta na tayo straight doon sa operations ng decimals na kahit alam kong ayaw na ayaw ito ng mga estudyante. Okay? So, sagot na kagad tayo. Pagdating sa number 1 ay, sabi, 12.034 plus lang. So, madali lang. Plus 34.46. Ang tatandaan nyo lang naman kasi pagdating sa plus minus, kailangan nyo lang pagtapatin yung decimal point. Yun lang yun. Yun na. Tapos normal addition, subtraction na siya. So, base 4. Then 3 plus 6 is 9. 0 plus 4 is 4. 2 plus 4 is 6. 1 plus 3 is 4. So, meron ko ng 46.494. Okay? Letter B, 0.035. So, practice lang natin to. So, make sure na sinasagutan nyo din siya habang sinasagutan ko. So, sabay tayong sagutan. And then, this one is 5 plus, tandaan nyo ang plus minus, pagtapatin nyo lang yung decimal point. 5 plus 5, 10. 3 plus 3, 6 plus 1, 7. 0 plus 4 is 4. Tapos, kopya. Then, 2. Okay? Next, 53.492 minus 32.56. Okay? So, yan. Kapag ganyan, paano yan, sir? Tatlo yung nasa taas, sa baba, dalawa lang yung nasa right side ng decimal point. Ang gagawin nyo lang is, i-assume nyo na 0 lang din naman ito. Okay? Kasi pareho lang ng value yun. So, 2 minus 0, or ibaba nyo lang yung 2. So, 2, and then 9 minus 6, 3. And then, borrow 1 here. So, 4, 5, that's 9. Tapos, kopya yung tuldok. 2 minus 2, 0, 5 minus 3, 20.932. Okay? Next. So, letter D, ang una natin gawin is sagutan muna natin yung una na part 593.12 plus 7.78. So, kano yan? 10, 9, 10, 10. So, 600.90. And then, ima-minus natin si 15.98. Okay? So, paano yan? Dahil 0 yan, baraw ako ng isa dito, magiging 8. Tapos ito magiging 10. 10 minus 8 is 2. Tapos 8 minus 9. So, kailangan mag-borrow. Kaya lang, pag mag-borrow ka, 0. So, babarrow tayo dun sa kabila. 0 din. Wala. So, borrow tayo sa 6. Yung 6 magiging 5. Tapos ito magiging 10. Tama? Itong 10, babawasan ko na isa, kaya magiging 9. So, magiging 10 naman ito. Kulang nga. Dito nga pa tayo. So, yung 10 na to, gagawin ko ding 9. Tapos, dahil nag-borrow ako, magiging 18 na to. 18 minus 9 is 9. Kopya, decimal point. 9 minus 5 is 4. 9 minus 1 is 8. Bring down 5. So, the answer is 584.92. Okay? Ito practice. Pwede nyo i-pause yung video and then sagutan ninyo and then ipa-flash na lang natin yung sagot. Okay? So now, ito yung mga sagot dito sa ating practice part. So, check nyo na lang. 31.668, 16.748, 180.8, and then 797.05. Okay? Now, punta tayo sa next part, which is multiplication and division. Okay? So, hindi din naman ganun kakomplikado to. Very easy lang din. Okay? Okay, pagdating dito sa multiplication, very straightforward lang din naman yan. Ang
ita-take note nyo lang naman dito is yung number ng decimal places pagdating sa kanan, yung nasa kanan niya. Okay? Pero proceed muna tayo dun sa normal multiplication natin. Okay? So 602 tsaka 24. Diba? Pag normal na multiplication, so 2 times 4 is 8. 0 times 4 is 0. 6 times 4 is 24. 2 times 2 is 4. 2 times 0 is 0. 2 times 6 is 12. And then plus. So 8, 4, 4, 4, and then 1. So ang gagawin nyo lang, bilangin nyo yung digits na nasa kanan ng unang may decimal point. So 2. And then isa, so 3. So ang gagawin natin, 1, 2, 3. Ayun. So the final answer is 14.448. Yun lang. Okay? Okay, so number 2, 0.05 times 23.1. Okay? Kapag mga ganyan, ang suggestion ko lang is mas maganda na isulat ko siya ng 23.1 times 0.05. Diba? Parang mas madali siyang i-multiply kaysa dito. Wala lang. Minsan parang ang awkward lang kung nagsisimula sa 0 yung nasa taas. Okay? But in any case, dapat pareho yung lalabas sa sagot. So, gawin natin ito. So, 1 times 5 is 5. 3 times 5 is 15. Carry 1. 2 times 5 is 10. Plus 1, 11. Tapos 0 times 1 is 0. 0 times 3 is 0. 0 times 2 is 0. 0 times 1 is 0. 0 times 3 is 0. 0 times 2 is 0. So, ano mangyayari? 5, 5, 1, 1, 0. And then, anong rule? Isa, dalawa, tatlo. So, tatlo lahat ang movement. 1, 2, 3. Ayun. So, the final answer is 1.155. Okay? So, now, punta naman tayo sa division. Okay? Ayan. Minsan may mga estudyanteng, tamad-tamad pa sa division. Ako din naman, tamad ako sa division. Okay? Sagutan natin. 10. Sorry. Okay. May commercial pa. 10.764 divided by 4.6. Okay? Yan. So, ang tatandaan nyo lang pagdating sa decimal, division ng decimal, kailangan so ang tawag dito sa loob, yung number sa loob, anong tawag dyan? Dividend. Okay? Konting lang muna, reminder lang, ano yung mga parts ng kapag nagdi-divide ka. Ito, dividend tawag dyan. Tapos yung nasa labas, divisor. Okay? And then yung pinakasagot, anong tawag? Nagsimula sa Q, quotient. Okay? Yan. Now, ang tatandaan nyo lang pagdating sa division, so multiplication, binibilang natin yung lahat ng digits na nasa kanan ng decimal point. Okay? And then, yun yung i-move natin pakaliwa. Pagdating naman sa division, ang gagawin nyo lang, i-make sure nyo lagi na yung divisor dapat nakasagad sa kanan yung kanyang decimal point. Okay? So, sa case na to, 4.6 na. Ayun yung point, di ba? Bakit yung 4.6? Yan ay 2.4. Divide by 2.4. Tama, 4.6. Letter C pala tayo. Sorry. So, di ba point yan? I-make sure natin na yung point dyan, mapupunta dito sa pinakakanan ng 6. So, ano gagawin ko? I-move ko siya ng isang beses. Tama? And then, kung ano yung ginawa mo sa divisor, yun din yung gagawin mo sa dividend mo. So, isang move to the right. So, itong point dito sa loob, i-move ko din to the right. Okay? So, ang mangyayari, para ka nang nagdi-divide ng ganito. I-re-rewrite lang natin. 107.64 divided by 46. Okay? So, ang rule lang pag division, dapat yung decimal point ng iyong divisor sagaran sa kanan. Okay? Tapos, itong point na to, kukopihin ko na siya dito sa taas. Okay? And then, magpo-proceed ka na ng yung normal division. Paano ka ba nagno-normal division? Di ba tinitigan mo isa-isa? Yung 1, pwede ba akong mag-divide sa 46? Hindi. So, isama mo yung 0. 10 divided by 46, hindi din. So, 107, ilan 46 meron doon? Ilan nga ba? 2. Tama ba? So, 2 times 46. Anong 2 times 46? 1292. Tama? Tapos, minus. 7 minus 2 is 5.
10 minus 9 is 1. Okay? Then bring down 6. 156 divided by 46. Ilan yan? Feeling ko tatlo yan. So, 3. 6 times 3 is 18. 4 times 3 is 12 plus 1, 13. Okay? O, ito, normal na division na lang yun, 5 minus 4. So, this is 8, 1. Tama? And then, i-bring down ko pa yung 4 dito. Ayun. So, meron akong 184 divided by 46. Ilan yun? Siguro, yan ay times 4. Tama ba? Times 4. 4 times 6 is 24. 4 times 4, 16, 18. Ayun. Okay, sakto. So, the answer is 2.34. Okay? So, see, ang rule lang natin dito is kailangan lang nating i-make sure na yung divisor nasa kanan, yung pinaka-decimal point. Okay? And then, kung ano yung ginawa mo sa divisor, yun din yung gagawin mo sa dividend. And then, ilagay mo na yung tuldok doon. And then, proceed as per your normal division. Okay? Okay. Then, yung last is, sagutan natin. Anong sabi? 75.625 divided by 5.5. Okay, so anong una natin gagawin? Step 1 is, i-make sure na nasa kanan ito, sagad. So, ito, dapat nasa kanan din. I-move din natin na isa lang. Okay? Again, kung ilang beses nyo minove yung divisor, yung decimal point sa divisor, yun din yung bilang ng movement mo pagdating sa dividend mo. Okay? So, magkakaroon ako ng decimal point dito sa in-between ng 6 and 2. Okay? So, now proceed tayo as per your normal division. 7 divided by 55 is wala. So, 75 divided by 55 is 1. Tama? 1 times 55 is this. Tapos, minus tayo. Magiging 20. Okay? And then, bring down 6. Meron ka ng 206. Okay? Tapos, 206 divided by 55, ilan meron doon? 3. Okay? So, dito ko siya itatapat sa 6. Okay? 3 times 55 is 15, 165. Tama? And then, minus. 6 minus 5 is 1. 20 minus 16 is 4. Okay? And then, anong sunod? Bring down tayo ng 2. Okay? 412 divided by 55. Ilan yun? 7. Okay? 7 times 55 is, try natin 7. 7 times 5 is 35. 5 times 7 is 35 plus 3, 38. Okay, yan. Tama. So, minus natin to. Ilan to? 12 minus 5 is 7. Tapos, borrow 1 ka ulit. 10 minus 8 is 2. 27. Last, ibaba yung 5. So, 275 divided by 55. So, ilan yun? 5. So, 5 times 5 is 25. 5 times 5 is 25 plus 2, 27. Okay? So, the answer is 13.75. Okay? So, now, it's your turn. Sagutan nyo naman itong practice natin. Letter A, B, C, D. Okay? So, pwede nyo i-pause yung video and then, ilagay nyo yung tamang sagot sa inyong answer sheet. O kaya sa inyong sketch paper. Okay? Tapos, ipa-flash natin yung sagot. Okay, so ito na yung sagot natin for the practice part. So, check nyo na lang kung nakuha nyo yung tamang sagot. 26.46, 2.724, 14.72, and 13.9. I hope na hindi kayo nag-calculator kasi nga ang intent nito is ma-practice kayo paano mag-multiply divide ng decimals ng mano-mano. Again, pagdating sa mga exams, hindi naman kayo allow ng calculator. But I'm referring to college entrance test or ayan, yung mga normal na test papuntang universities. Okay? So, yun yung goal natin dyan para matuto kayo paano siya sinosolve ng mano-mano. But definitely, pagdating sa school, yung normal na klase, di ba? Pwede naman mag-calculator dyan. So, easy na lang. But again, this is for the sake of your college entrance test. I'm not sure sa civil service exam, parang hindi rin yata pwede yung calculator. So, isosolve mo yan ng mano-mano. Okay? So, that concludes our lesson number 6.
fundamentals and operations of decimals. Okay? So don't forget to like, share, and subscribe na rin. Share nyo to sa mga kaklase nyo na tingin nyo kailangan nila ng basic math refresher. Again, kung hindi solid yung foundation nyo ng basic math, I think dun tayo nagkakaproblema pag pumupunta na tayo sa algebra pataas. Okay? So see you on the next video.